ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi matutumbasan ng kahit na anong yaman sa mundo ang respeto. Kaya nga kung hindi ito maibibigay sa iyo ng isang tao ay mag-isip-isip ka na kung dapat pa ba siyang manatili sa buhay mo. Ikaw kabarangay, marunong ka bang rumespeto? Dear Papa Dudut, lahat ng first time ay memorable. May iba pa nga sa atin na gustong gusto yon. Maalala lalo na kung magagandang bagay ang bibisitahing memorya. Pero ako ay gusto ko nang makalimutan ang first time ko. Bago ko ikwento sa programa ninyong Barangay Love Stories ang karanasan ko ay pabati muna ng isang magandang katanghaliang tapat sa inyo dyan sa Barangay LS at sa kapwa ko certified kabarangay. Simula pandemic at hanggang ngayon ay sinusubaybayan ko ang bawat istoryang tampok ninyo sa Barangay Love Stories. Tapos isang araw ay naisip kong magpadala ng sulat sa inyong istasyon at nagbabaka sakali na mapili po ninyo para umere. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nian. 30 years old at nagtatrabaho bilang accountant or account executive sa Makati. Ang kwento ko ay magsisimula noong 27 years old ako kung saan in a relationship ako kay Alexis. Hindi niya tunay na pangalan. Balit pinsan siya ng katrabaho ko na nakilala ko noong nagninang ako ng binyag ng first baby nila noong December 2021. Hindi ko na idedetalye kung paano naging kami ni Alexis. Tumalo na kaagad tayo sa isyu ko sa pamilya niya nung umabot na nga kami ng 5 buwan bilang magkarelasyon. Hindi si Alexis ang unang boyfriend ko. In fact ay nagkaroon na rin naman ako ng iilang unsuccessful relationships in the past. Pero relasyon ko kay Alexis ang natatangi. At masasabi kong first time kong naengkwentro sa tanang buhay ko. Alam mo, buti na lang nandito ka. Hindi na ako nakapagsabi na pupunta ako rito sa balur mo, Insan. Akala ko lumabas ka kasama si Joawis mo. Hindi kami lalabas. Nag-away kami. Really? Isplok mo yan. Ay. Hey, sasabihin ko. Pero dapat makinig ka muna ah. Huwag ka muna magre-react hanggat hindi pa natatapos yung kwento ko. Sige, chika mo na yan. Anak love mo ba kasi yun? Curious na ang bakla. Nag-away kami kasi ayokong sumama sa kanila. Nagyaya kasi si Alexis na pumunta sa bahay nila para tumambay. Ayoko kasi naiinis ako dun sa mama at Kuya Edgar niya. Inano ka ng Mudrakals at Kuya Kals ng jowa mo? Naiilang kasi ako sa kanila. Nahihirapan akong pakisamahan sila kasi lagi nila akong kinukumpara sa ex-girlfriend ni Alexis. Pag nagkukwentuhan kami, lagi nilang sinisingit yung babae na yun na para bang hindi pa rin sila makamove on sa hiwalayan nila ng boyfriend ko. Yung nanay niya ang laging nangungunang mag-open ng topic. Tapos sinisigundahan ng kuya niyang epal. Talaga? Anong say nung Kuya Kels? Tama naman daw mama nila kasi mas lamang daw sa akin ng 5 paligo yung ex. Mas maganda at mas sexy din daw siya. Ay, sinabi niya yun? Oo. Gigil ako sa Kuya Kels niyang yun ha. But, ang may wagang tanong, anong ginawa ng jowa mo? May sinabi ba siya para maresbakan yung kuya niya? Yun nga wala siyang sinasabi. What? Where? When? Why? Ay, meron pala. Sabi niya, intindihin ko na lang kasi nagbibiro lang naman daw yung kuya niya. Huwag ko na raw palakihin yung issue. Pagpasensyahan ko na lang daw mama niya. Hindi pa siguro makamove on sa hiwalayan nila nung ex niya. Ang tagal din nila 5 years kumpara sa amin na 5 months pa lang. I don't care kahit na 10 or 15 years pa sila.
Ikaw na ang current jowa. Dapat matuto silang irespeto yon. Kaloka, kahit naman ako nasa posisyon mo hindi gaganaang pumunta sa kanila. Di ba nga? Pero kailan pa ba to? Don't tell me, matagal na nilang ginagawa sa'yo to ha? Medyo. Simula nung pinakilala ko sa kanila ni Alexis nung 1 month pa lang kami. Girl, at bakit ngayon mo lang chinika sa akin? Grabe, nakakasakit ka ng damdamin. Akala ko pa naman di lang tayo magpinsan, mag-BFF din tayo. Siyempre, mag-BFF tayo. Naisip ko lang naman na wag munang sabihin sa'yo kasi akala ko magbabago pa sila. Sa bagay, pero mukhang wrong ka kasi. Genetics na yata ang pagiging epal ng pamilya ng boyfriend mo. Sa true lang ha. Pero buti na lang chinika mo na para naman nadadamayan kita sa inis mo dyan kay Alexis. Daig ko pa yata siya kahit na malambot ako't lalamya-lamya. Ay nako, minsan naisip ko nga na parang mas lalaki ka pa kesa sa kanya. Che? Oh, mabalik tayo. Dapat talaga kausapin mo yung jowa mo. Sabihin mo yung feelings mo sa kanya. Kasi paano na lang pag nagpakasal kayo? Di magiging real mother-in-law and brother-in-law mo na yung Mudrakels at Kuyakels niyang daig pa ang mga premyadong kontrabida sa GMA Telebabad. Ginawa ko na yan. Tulad kahapon. Kinausap ko siya tungkol doon pero ending, nagalit siya sa akin. Kaya nagalit ka rin sa kanya. Oo! Tama yan. Huwag kang patalo dahil walang talunan sa angkan natin. Warla kung warla. Kaya nga. Pero ano nang gagawin ko? Gagawin saan? Sa amin ni Alexis. Siyempre ayoko naman na lagi kami nag-aaway. Magkakabati rin kayo. Kailangan nyo lang ng space. Mag-usap ulit kayo kapag pareho ng malamig ang ulo nyo. Palagay mo effective yung ganun? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Sige, gagawin ko yung sinabi mo. Okay, pero sa ngayon, huwag ka na muna magmukmuk dito sa balor mo. Kaya nga ako dumaan dito kasi susunduin sana kita. Rarampa tayo. Saan naman? Kain tayo dun sa bet kong Korean restaurant. Balita ko, tambahin daw yun ng mga poging oppa. Kaya tara, let's! Aaura tayo, yes! Papa Dudut, hindi ako exaggerated sa pagkakwento sa pinsan kong si Chini tungkol sa ugali ng pamilya ng boyfriend ko. Wala naman talaga akong planong banggitin yon kahit kanino kasi ayokong masira ang image ni Alexis, lalong-lalo na sa pamilya ko. Pero hindi ko na kayang solohin pa ang lahat. Isa pa'y malungkot ako noon dahil nga nag-away kami at kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya sa akin porque ayokong pumunta sa bahay nila. Hindi naman sa pagkukumpara pero wala naman akong naging problema sa pamilya ng mga ex ko dahil marunong naman akong makisama. Tiwala rin ako sa communication skills ko kaya alam kong marunong akong magdala ng usapan. Pero bukod tangi yung pamilya ng boyfriend ko dahil nahihirapan akong pakisamahan sila. Pinararamdam nila mismo na ayaw nila akong pakisamahan. Sino ba na bang gaganahang pumunta sa bahay nila? Mag-lunch at dinner kasama nila kung palagi na lang nilang bukang bibig ang ex-girlfriend ni Alexis bago naging kami. Kesyo, mas maganda raw, mas mabait, mas malambing. Nakakainis nang marinig yon, lalo na sa mama at sa kuya pa mismo ng boyfriend ko nang galing. Wala naman akong magawa kasi ayokong pakawalan yung inner demon ko dahil baka magkagulo kami. At ang mas nakakalungkot ay wala man lang ginagawa si Alexis para sawayin ang mama at ang kuya niya. Mas nainis pa nga siya sa akin kapag nagsimula na akong sumimangot. May isang beses na sinabihan niya akong walang pakisama kaya raw ayaw sa akin ang pamilya niya. Grabe. Kumulo talaga ang dugo ko noon pero pinigilan kong umakyat sa ulo dahil baka hindi na ako makapag-isip ng matino. Kung meron mang akong kasundo sa pamilya nila ay walang iba kundi ang bunso niyang kapatid na 7 years old. Siya lang ang madalas kong kausap at kabanding kapag nandun ako sa bahay nila. Katulad na lamang nung isang beses na nag-invite ulit ang parents ni Alexis na mag-dinner sa kanila. And that time ay pumunta na ako, Papa Dudut.
Hi, Nian. Kuya Edgar, ikaw pala. Pansin ko, kanina ka pa nakikipaglaro sa bunso namin ah. Wala ka bang planong kausapin man lang kami? Ano naman pag-uusapan natin? Kung ano-ano lang. Kamusta ka na sa trabaho mo? Okay naman ako ron. Kayo ni Alexis, kamusta? Maayos naman kami. Pero balita ko, napapadalas daw mga away nyo ah. Sino naman nagkwento sa'yo niyan? Sino pa ba? Di si Alexis mismo. Kaya raw hindi ka sumama dito sa bahay nung nakaraan kasi ayaw mo kami makita ni Mama. Hindi sa ganun. Alam mo, okay lang naman. Gusto ko lang din malaman kung ano bang problema sa amin. Ha? Wala naman. Sigurado ka? Ayoko lang na kinukumpara niyo ako sa ex ni Alexis. Magkaibang tao naman kami. Kapag kasi nababanggit niyo siya sa mga kwentuhan tapos kasama niyo ko, medyo nasasaktan ako. Ganun ba? Pasensya ka na kasi akala namin ayos lang sa'yo. Hindi ka naman kasi kumikibo pero yun pala, dinadamdam mo na. Pero handa naman ako nakalimutan yun. Hindi ko naman kayo matitiis. Pamilya kayo ng boyfriend ko eh. Promise, lilimitahan na namin pagbanggit sa ex ni Alex. Kakausapin ko si Mama tungkol doon. Naku, baka magalit si tita. Baka isipin niya masyado akong maramdamin. Hindi yun. Ako nang bahala kay Mama. Thank you. Wala yun, ano ka ba? Okay na tayo. Okay naman talaga tayo. Sabi mo yan ha? Oo, okay tayo. Kung ganun, pwede ba ako humingi ng pabor? Pabor? Anong pabor? Malapit na kasi yung birthday ko eh. Gusto ko sanang regaluhan mo ako ng bagong helmet. Yung tigta 3,000 para naman magandang klase. Ano? Yung tigta 3,000 ka ako. Sige na, birthday ko naman eh. Seryoso ba yan? Mukha ba ako nagbibiro? Tutulungan kita humanap ng design. Tapos isisend ko na lang sa messenger mo para hindi ka na mahirapan. Pero masyado naman yata ang mahal yung regalo na gusto mo. May trabaho ka naman eh. Kayang-kaya mo na yun. Pero malaking halaga pa rin yun, kuya. Sige ka, pag hindi mo ko binili nun, magtatampo ko sa'yo. Ayoko ng ibang regalo. Gusto ko ng bagong helmet. Kaya yun na ibigay mo sa akin, ha? Ewan ko lang. Titingnan ko muna yung budget ko. Kung wala kang pera, credit card mo na lang. Yan naman yung medyo hindi ko basta-basta ginagawa. Para yun lang ipagdadamot mo pa. Ang regalo pag birthday, dapat magarbo kahit papano. Buti pa talaga yung ex ni Alexis eh. Maganda at mahal ko magregalo. Kaya gusto ko siya kaysa sa'yo eh. Mas galante, mas madaling hingan. Ikaw, ang kunat mo. Sana talaga, hindi na lang sila naghiwalay ni Alexis. Papa Dudut, wala naman akong personal na galit kay Kuya Edgar ng boyfriend ko. Pero bukod sa mama niya na napagpapasensyahan ko pa, siya talaga yung palaging sumasagad sa pasensya ko. Napakahangin kasi niya at akala mo ay kung sinong umasta. Palibase paborito siya ng mga magulang nila. Para sa akin kahit na 30 anyos na siya, para pa rin siyang bata kung mag-isip. Akala ko ay masasanay na lamang ako sa ugali niya pero ganon na lang ang gulat ko nang hingan niya ako ng helmet para sa birthday niya na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Hanggang sa bago ko umuwi ay patuloy pa rin siya nagpapaalala sa akin tungkol sa regalo niya. At kahit na naririnig na yon ni Alexis ay wala pa rin siyang ginawa para sawayin ang kuya niya. Hindi ko alam kung kinukonsente niya ba ang kapatid niya o sadyang walang pakialam sa akin ang boyfriend ko. Ano man sa dalawang yon ay pagod na pagod ako physically, emotionally and mentally ng gabing yon. Matapos kong manggaling sa bahay nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makalipas ang isang buwan ay naloka na naman ako dahil nag-follow up sa akin via messenger si Kuya Edgar tungkol sa regalo ko sa paparating niyang birthday. Ang halaga dapat ng na 3,000 yon at sa isip ko ay ganon na ba talaga kakapal ang mukha niya para humingi ng regalo sa akin na ganon kamahal.
Hindi naman sa hindi ko kayang bumili noon pero ayoko lang talaga dahil sino ba siya sa buhay ko. Hindi nga niya ako tinatrato ng maayos kapag nasa bahay nila tapos ay hihingan niya ako ng regalo na ganon kamahal. Pero ang isa pang nakakaloka ay pinatatabi niya ni Edgar ang resibo para masigurado raw niya na nagkakahalaga ng 3,000 ang regalong binili ko para sa kanya. Aaminin kong na-pressure ako ng mga panahong yon. Pero ayoko namang galawin ang savings ko o umutang para lang makabili ng gusto niya. Kaya nga ang ginawa ko, bumili pa rin ako ng regalo pero worth 500 pesos lang. At nung araw nang sumapit nga ang birthday ni Kuya Edgar, naisip kong kausapin ang boyfriend kong si Alexis, Papa Dudut. Ano na naman bang topak yan, Nian? Hindi ako tinutopak. Eh bakit ayaw mo na namang sumama sa bahay? Hindi naman sa ayaw, may lakad nga kasi ako. Birthday din ng mama ko, inaasahan niya na umuwi ako sa bahay mamaya. Ano ba yan? Uunahin mo pa yan kaysa sa birthday ng kuya ko? Ha? Anong sinabi mo? Bingi ka ba? Nakakabuwisit ka na. Mas nauna akong sabihan ka. Pwede naman mag-birthday mama mo nang wala ka eh. Mas kailangan kita sa birthday ng kuya ko. Teka lang ha, baka sakaling di mo naiintindihan. Uulitin ko sa'yo na birthday din ng nanay ko ngayon. Natural mas importante siya kaysa sa kuya mo. Kung kaibigan ko yung may birthday, sige, okay lang hindi pumunta. Pero hindi mama ko yun. Kaya hindi pwedeng wala ako doon. Oo na, nanay mo na may birthday. Pero hindi ba pwedeng ipagpabukas nyo na lang yung celebration ng mama mo? At bakit ipagpapabukas? Alam mo, bakit pa tayo nagtatalo pareho namang mahalaga yung pupuntahan natin? Hindi na nga ako nagsalita nung sinabi mong di mo ako masasamahan sa birthday dinner ni mama. Pero bakit ang dami mong sinasabi ngayong ako naman ang di makakapunta sa birthday ng kuya mo? Napapansin na kasi nila sa bahay na palagi kang hindi sumasama sa akin. Kaya sa totoo lang, hindi na ako nagtataka kung bakit malayo ang loob nila sa'yo eh. Ano bang sinasabi mo? Sumasama ako sa inyo Di ba last month lang nag-dinner tayo doon? Nagkataon lang talaga na may mas mahalaga akong pupuntahan ngayon. Mahalaga rin naman yung birthday ng kuya ko Alam mo, ewan ko sa'yo. Para ako nakikipagtalo sa bata. Ay, ang akin lang naman para mas lalo ka nilang magustuhan dalasan mo yung pagpunta sa bahay namin. Kaya mas lalo na makita ka nila ngayon kasi nga may mahalagang okasyon. Bakit ba gustong-gusto mo ako pupunta sa inyo? Siguro natutuwa ka tuwing kinukumpara ako ng mama at kuya mo sa ex mo, no? Anong pinagsasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko. Lagi mong naririnig pag kinukumpara ako ng pamilya mo sa ex mo. Nandun ka tuwing pinamumukha nila sa akin na kayo yung mas bagay. Huwag mo sabihing nagsiselos ka sa maliit na bagay na yon. Hoy, hindi maliit na bagay yon! Matagal na kaming wala. Nasabi ko naman sa'yo, di ba? Pero kung makapagselos ka dyan, parang last week lang kami nag-break Tayo na ang magkarelasyon ngayon. Tsaka hindi ko nababalikan yon. Hindi rin kita ipagpapalit doon. Kaya wala kang dapat ikaselos. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Di ka rin makaintindi no? Pinamumukha nila sa akin na mas gusto nila yung ex mo. Sana naman pag nandun ako magkaroon sila ng kahit konting respeto sa akin. Para silang nananadya Ba't di mo sabihin yan sa kanila para matigil na? Kailangan ko pa bang sabihin? Ano, manhid lang? Wala silang pakiramdam? Hindi pa ba halata sa reaksyon ng mukha ko na hindi ako natutuwa? Saka kahit di ako magsabi, sana marunong kang makaramdam. Di ko alam kung mahina ka lang talaga o isa ka ring tuod Makiramdam ka naman sa sitwasyon. Boyfriend kita pero hindi mo ako kayang ipagtanggol sa pamilya mo? O anong gusto mo? Awayin ko si na mama dahil lang na-offend ka. Hindi ko sinabing awayin mo. Ang gusto ko lang kausapin mo sila para tigilan na nila ako. Biro nga lang nila yun. Ano ka ba naman? Hoy, wag ka magmaang-maangan dyan. Alam mong hindi sila nagbibiro. Ay, ewan ko sa'yo. Wala talagang patutunguhan tong usapan natin Ang hina mo umintindi. Cum laude ka naman nung nag-aaral ka. Pero bakit parang ang hina mong pumikap? Kapal ng mukha mo! Mas mahina yung utak mo! Umalis ka na! Umuwi ka na sa inyo! Nian. Sinabing
Papadudot, nagkapatong-patong na talaga ang inis at galit ko kay Alexis. Kaya muntik na akong maging bayolente. Para talaga akong nakikipag-usap sa batang 10 taong gulang. Napaka-enabler niya sa ugali ng mama niya at kuya niya. Para bang hindi na niya nakikita na mali ang ginagawa nila. Pero pagdating sa akin, ang bilis niyang magalit o mapikon. Napaisip tuloy ako kung mahal niya ba talaga ako, Papa Dudut. Kasi hindi man lang niya ako magawang ipagtanggol sa pamilya niya. Hindi talaga ako pumunta sa birthday ni Kuya Edgar. Sumakto rin kasi talaga na birthday ng nanay ko. Mas priority ko si mama kahit matagal na akong naimbitahan ni Alexis. Ipinaabot ko na lamang sa boyfriend ko yung regalo ko para naman wala na ring masabi sa akin ng kuya niya. Pero masama talaga ang loob ko sa kanila, lalo na sa boyfriend ko. At hindi kami kaagad nagkaayos kahit na lumipas ang 2 araw. Dumating ang punto na ako na ang humingi ng sorry sa kanya sa hindi ko pagpunta sa kanila noong birthday ng kuya niya. Nagkaayos din naman kami ni Alexis pero hindi ko siya nakitaan ng pagbabago kahit na matapos ang naging pagtatalo namin tungkol sa isyu ko sa pamilya niya. Ako na lamang ang sumuko kasi nakakapagod talaga. Lumipas ang 2 linggo at napansin ko na cold sa akin ang boyfriend ko. Naikwento ko yon sa pinsan kong si Chini at sinabi niya na baka may ibang inaatupag si Alexis. Kaya ganoon na lamang siya, ka-unbothered sa akin. Nung una ay hindi ako naniniwala. Pero may kung anong boses sa loob ko na nagsasabi na mag-imbestiga ako. Kaya nga first time ko noong tinignan ang cellphone niya upang i-check kung may dapat ba akong ikagalit. At hindi nga ako nagkamali dahil meron nga. Ewan ko kung talagang sinasadya ni Alexis na hindi itago ang pakikipaglandian niya sa ibang babae para mabasa ko o sadyang tatanga-tanga lamang siya, Papa Dudut. Kapal din talaga ng mukha mo, no? Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko! Anong ginawa ko? Nananahimik lang ako dito tapos bigla-bigla ka nalang magagalit dyan. Para kang tanga. Ako ba ngayon ang parang tanga? Lakas naman ang loob mo! Sinadya mo ba o sadyang tanga ka lang kasi hindi mo man lang binura-usapan yun ng ex mo sa phone mo? Kamusta lang diyan nyo? Masaya ba? Masarap ba sa ego mong hayop ka? Ha? Anong landian pinagsasabi mo? Yan ka na naman sa tanga-tangahang portion mo eh! Ikaw naman kasi. Kasalanan mo yan. Nangingialam ka ng phone ng my phone eh. O yan, tuloy na pala mo. Proud ka pang hudas ka? At ako pa pala may kasalanan ngayon? Napakahayop mo! Hindi mo naman ginagawa yan dati. Nabulaga ka tuloy. Eh kinukutuban na ako sa'yo eh! At buti na lang sinunod ko puso ko na silipin phone mo! Eh di ngayon nagkaalaman na! Kapal na mukha mo, Alexis! Sabihin mo! Matagal na ba kayo naglalandian ng ex mo? Umamin ka! Anong landian? Walang ganon. Nag-uusap lang kami ng maayos. Sang parte ng landian nyo yung maayos doon? Ha? Nabasa ko nga konvo nyo! Di ka ba nakikinig? Nabasa ko lahat! Yun ba yung nag-uusap ng maayos? Yung sinabi niya na mahal ka pa rin niya tapos nag-reply ka na may feelings ka pa rin sa kanya? Walang ibig sabihin yun. Huwag mo na nga akong gawing tanga! Lalo lang nadadagdagan mga kasalanan mo sa akin eh! Wala nga lang yun. Narealize ko na nadala lang ako sa usapan kaya ako yung nasabi sa kanya. Matagal na yung usapan namin na yun. Anong matagal na? Eh kahapon lang yung convo nyo na yon! Bakit ba kasi pinagpipilitan mo may gusto pa rin ako sa ex ko? Sinasakyan ko lang naman siya. Wow! So dapat pala magpasalamat ako na sinasakyan mo lang siya. Kaya nasabi mo na may feelings ka pa rin sa kanya. Ayos ka rin talaga, no? Di ka man lang nagsisisi sa ginawa mo sa akin? Gusto mo humingi ako ng sorry sa'yo? Eh di sorry. Ang baho talaga na ugali mo, Alexis! Ang kapal ng mukha mo! Tumigil ka na, Nian ha. Nagsorry na ako. Huwag mo nang palakihin to. Sige nga! Pag
yung nahuli mong nakikipaglandian sa ex ko at sinabi ko na sinasakyan ko lang din siya. Nawala lang yun. Ayos lang ba yun sa'yo? Subukan mo lang na gawin yun, may kalalagyan ka talaga sa akin. Kita mo na? Ay, hindi pa ba tapos tong issue na to? Gusto ko na mag-move on. Para ka naman kasing tanga eh. Nagsorry na ako, di ba? Hirap kasi sa inyo mga babae, dami yung satsat. Akala nyo kung sino kayong perpekto na hindi nagkakamali. Hindi ko naman sinasabing perpekto ako ah. Saka magkaiba yung pagkakamali na hindi sinadya sa sinadya. Saka akala mo ba magiging maayos na lahat porke nag-sorry ka na? Kung ayaw mo ng sorry ko, di bahala ka sa buhay mo. Makauwi na nga. Buisit. Hoy! Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Siguro pupuntahan mo yung ex mo, no? Oo, pupunta ako sa kanya. Kasi buti pa siya, hindi praning. Hindi rin siya naninigaw katulad mo. Nakakairita yung bunganga mo. Sa totoo lang, ang sarap mong busalan. Ang kapal talaga ng mukha mo! Sige, umalis ka na! Magsama kayo ng ex mo! Nako, hindi mo na ako kailangan paalisin. Aalis talaga ako. Kasi di ko na matagalan yung pagmumukha mo. Papadudot, galit na galit ako kay Alexis dahil sa pakikipaglandian niya sa ex niya. Pero mas galit ako sa sarili ko kasi sa kabila ng lahat ay mahal ko pa rin siya. Yun ang dahilan kung bakit pagkatapos kong tawagan si Chini para papuntahin siya sa apartment ko at isumbong yung nangyaring sagutan namin ni Alexis ay hindi ko pa rin kinaya na hiwalayan ang boyfriend ko. Tinanggap ko na lamang ang sinabi ng pinsan ko na may pagkabobo ako pagdating sa pag-ibig. Kaya siguro hindi ko kaagad mabitawan si Alexis ng mga panahon na yon. Kasi matapos kong maging single ng 2 taon ay siya na ang naging karelasyon ko. Siguro kaya gusto kong isalba yung kung anumang meron kami kasi ayaw ko nang bumalik sa pagiging single. Natakot na kasi ako makipagrelasyon sa iba kung sakali. Para bang nagka-trauma na ako sa mga ex-boyfriend ko na niloko ako at ginawang panakip butas. Akala ko nga noon ay wala ng pag-asa para makakilala ako ng matinong lalaki na magmamahal sa akin. Nung dumating sa buhay ko si Alexis Papadudut, akala ko ay siya na talaga yung the one. Pero na mga panahong yon, ewan ko na lang talaga kung siya pa rin ang lalaking nararapat para sa akin, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagkalipas ng 1 linggo ay humingi ng tawad sa akin si Alexis. Sinabi niyang natukso lamang siya at hindi na niya raw uulitin yon. Na-realize niya na ako pa rin ang mahal niya at ako ang pinipili niya sa amin ng ex-girlfriend niya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng assurance mula sa lalaking mahal ko. Kaya as usual ay pinatawad ko siya. Nangako kami sa isa't isa, nakakalimutan na namin ang nangyari at mag-move on na lamang. At bilang unang hakbang ay hindi na ako nakipagtalo sa kanya nang sabihin niyang pumunta raw ako sa bahay nila para sa despedida ng papa nila na noon ay babalik na sa ibang bansa. Kahit na ayoko kasi baka makita ko doon ang Kuya Edgar niya, ay sinantabi ko na lamang ang pagdadalawang isip ko. Bago kasi yon ay kinutuban ako ng hindi maganda. Pero sinubukan ko na lamang baguhin ang tingin ko sa pamilya ng boyfriend ko at bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Basta wag lang nila akong pagsasalitaan ng hindi maganda, Papadudut. Nakakatampo ka naman. Hindi ka talaga pumunta nung birthday ko. Pasensya na. Sakto kasi na birthday din ng mama ko nung araw na yun. Inaasahan niya na uuwi ako sa bahay. Ganun ba? Iruin mo yun. Magka-birthday pala kami. Belated happy birthday sa mama mo. Thank you. Nga pala. Natanggap ko na yung regalo mo sa akin. Tatapatin na kita. Hindi ako natuwa. Inaasahan ko ng helmet yung ibibigay mo sa akin. Sorry, kasi yun lang nakayanan ng budget ko.
Ano ba yan? Nakakadismaya ka naman eh. Asang-asa na ako na yung helmet na gusto ko ireregalo mo sa akin. Pero hindi mo naman tinupad. Hindi naman ako umuo na helmet ang ireregalo ko sa'yo. Saka bakit ka ba sa akin nanghihingi ng ganong kamahal na regalo? Ninang mo ba ako? Inaanak ba kita? Ayos ka makasagot ah. Hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo. Kung makapag-demand ka sa akin, kala mo may patago ka. Mabuti sana kung maayos trato mo sa akin pag nandito ako sa inyo. Lagi mo ngang pinamumukha sa akin na wala akong binatbat sa ex-girlfriend ng kapatid mo. Bakit? Nasasaktan ka? Totoo naman kasi lahat ng sinabi namin ni Mama tungkol sa'yo. Wala ka naman talagang binatbat sa ex ni Alexis. Ang laki ng lamang niya sa'yo. Imburnal ka kung ikukumpara sa kanya. Wow! Nagsalita ang ugaling kanal! Hoy! Sa ating dalawa, mas pusali ang ugali mo. Wala akong ginawang masama sa pamilya nyo. Pinakisamahan ko kayo pero kayo yung hindi marunong makisama. Bastos kayo! Mga walang respeto! Lalong-lalo ka na! Sinong rerespetuhin ko? Ikaw? Kapal mo, tanga! Yung mga katulad mo hindi nire-respeto. Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Feeling mo kagalang-galang ka? Oo! O ano na naman to? Bakit kayo nagsisigawan? Mabuti dumating ka na. Pa-staplaran mo nga yung bunganga nito syota mo. Walang hiya! Ano bang problema nyo ni Nian, kuya? Ako? Wala akong problema. Pero yung syota mo, mukhang malaki problema sa amin ni Mama. Ano na namang inaano mo, Nian? Akala ko ba napag-usapan na natin to? Bago ka magtanong sa akin ng ganyan, sana inalam mo muna yung buong pangyayari. Ay, daming arte talaga. O sige, sabihin mo sa akin kung ano na naman yung issue mo kina mama at kuya. Wala akong issue sa mama mo, pero dyan sa kuya mo, malaki. Hindi na nga nagpasalamat sa binigay kong regalo, nakuha pang mang-insulto. Huwag kang maniwala dyan sa syota mo sinungaling. At kanino maniniwala si Alexis? Sa'yo? Oo, kasi kuya niya ako. Pwede ba? Tumigil na kayo. Pareho kayong mainit eh. Bakit kasi hindi nyo kayang pag-usapan yung problema ng maayos? Hindi yung nagpapataasan kayo ng pride. Hindi ako nakikipagtaasan ng pride sa kuya mo. Napuno na lang talaga ako kasi masyado siya. Kaya mas lalo ka naming inaayawan ni Mama eh. Pangit mo ka, Banding. Bakit kasi kayo pa rin ng babaeng to? Akala ko pa naman nagkabalikan na kayo ng ex mo. Kuya talaga? Ngayon mo itatanong yan? Para ka naman tanga eh. Anong balikan sinasabi nitong kumag na to? Nung hindi ka pumunta ng birthday ko, inimbita namin ex niya dito para magkita at magkausap sila ni Alexis. Baka sakaling meron pang pag-asa na magkabalikan sila. Akala namin maghihiwalay na kayo. Nagulat na lang kami ni Mama na ikaw pa rin pala syota nito. Mahina talaga tong si Alexis eh. Totoo ba yon, Alexis? Sorry, magpapaliwanag ako, Nian. Kapal ang mukha mo! Sinasabi ko na nga ba eh! Sinadya mo yung pakikipaglandian mo sa ex mo eh! Nagsorry na nga ako, di ba? Kainin mo yung sorry mo! Papadudot dahil sa nangyari halos mawalan ako ng malay dahil putok na putok ang galit ko. Pero nakayanan ko pa rin namang mag-walk out paalis sa bahay nila Alexis. Kasi pakiramdam ko ay lalo akong magmumukhang miserable kung hindi pa ako uuwi. Sobrang banas ko kay Alexis dahil sa nalaman ko. Ang kapal ng pagmumukha niya. Parang gusto ko siyang balatan ng buhay pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko na sumabog dahil baka makagawa ako ng hindi maganda. Kaya nga nung nakalayo na ako sa bahay nila ay dali-dali kong tinawagan si Chini para magpasundo sa fast food chain na malapit sa bahay nila Alexis. Doon niya ako kinita at agad akong yumakap sa kanya. Hinatid ako ng pinsan ko sa apartment ko at hindi niya ako iniwanan hanggat hindi pa pagod ang mata ko sa kakaiyak. Hindi ko na lang namalayan na nakatulog na ako dahil sa pagod at sama ng loob. Kinabukasan naman ay tawag ng tawag sa akin si Alexis pero hindi ko siya sinasagot. Hindi ko rin binuksan ang mga text at chat niya. Siguro'y napagod na lang talaga akong makipag-usap sa kanya. Kaya hindi ko muna siya hinarap ng 3 araw. Pero laking gulat ko nang ibalita sa akin ni Chini na nakita raw niyang nag-post si Alexis sa timeline nito sa Facebook. Sa picture ay nakakbay si Alexis sa isang babae at nakahalik pa sa pisngi nito.
Nung makita ko yung picture ay na-confirm ko na yung ex niya yon. At mukhang ang totoo ang balita ni Kuya Edgar na nagkabalikan na nga si Alexis at ang ex niya. Uy, Insan, tana. Paano ako tatahan? Harap-harapan akong binastos ng boyfriend ko. Imbis na magsisi siya sa pakikipaglandian niya, nakuha pa niya talagang pangatawanan yung panloloko niya. Sa true lang. Kaya nga pati ako gigil na dun kay Alexis. Sige, hindi na kita patatahanin. Ilabas mo na lahat yan. Iiyak mo lang. Ang kapal-kapal ng mukha niya. True! Kapal na mukha ng mokong na yon. Akala mo kung sino? Minahal ko siya ng buo. Iniintindi ko kapag nagkukulang siya. Pati pamilya niya sinusubukan kong pakisamahan. Pero bakit niloko pa rin niya ako? Hindi ko alam yung sagot dyan. Pero isa lang yung sigurado. Baliw siya. Kasi doon pa lang sa hindi kanya pinagtanggol sa pamilya niya, red flag na talaga. Tapos dumagdag pa yung nahuli mo siya nakikipaglandian sa ex niya sa chat. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit pinatawad mo pa siya noon? Sana dinispatcha mo na. Ewan ko sa sarili ko. Ang tanga-tanga ko. True ulit yan. Pero si Alexis talaga yung may kasalanan dito eh. Sabi mo nga, minahal mo siya. Inintindi sa mga pagkukulang niya. Siya tong hindi marunong makipag-compromise sa'yo. Minamanipulate ka niya, Insan. Ewan ko ba? Ganun yata talaga pag mahal mo. Ang uto-uto ko. Nakakainis. Pero ngayon, nagising ka na. Hindi ka na uto-uto. Naisip ko na baka totoo rin yung sinabi sa akin ng kuya niya. Nawala talaga akong binatbat sa ex niya kaya siya nakipagbalikan doon. Excuse me? Ikaw? Walang binatbat? Ipapaalala ko lang sa'yo kung sino ka, girl. Hindi ka walang binatbat dahil meron kang binatbat. Matalino ka kaya? Nangunguna sa klase simula elementary hanggang college. Cum laude, may magandang trabaho, sopistikada at may class. Yung pamilya ng damuhong na ex mong yon ang walang binatbat. Wala rin silang class kasi respeto nga hindi nila maibigay sa'yo. Ay nako, gigil ako dun sa mga person. Thank you, Insan. Pasensya na kasi. Dinamay pa kita sa nangyari sa akin. Hindi mo ako dinamay kasi desisyon ko na makigulo. Saka bakit ka ba humingi ng pasensya? Wala ka namang kasalanan. Naisip ko lang kasi na pati tuloy ikaw galit na kay Alexis at sa pamilya niya. Alangan namang matuwa ako sa ginawa nila sa'yo. Gusto mo yata magpapiesta ako dahil sinaktan ka nila eh. Sira, di naman ganun yung ibig kong sabihin. Ay, sorry na. Hindi ko kasi nag-getch. Basta, thank you kasi nandyan ka. Kahit na malungkot ako ngayon, at least hindi ako nag-iisa. May karamay ako. Natural, dadamayan kita kasi pinsan kita at mahal kita. Kaya nga nagagalit ako dyan sa ex mo, saka sa pamilya niya kasi hindi ka nila inaalagaan. Hindi ka nila nirespeto. Pero hayaan mo na, makakarma rin sila. Lalo na yung Alexis na yan. Ewan ko. Ayoko naman hilingin na makarma siya kasi kahit papano may pinagsamahan pa rin kami. Di nga siya naawa sa'yo nung inalisan ka niya ng ka-freshness dahil puro sakit ng ulo binigay niya sa'yo. Seryoso? Ganun na ba talaga ako kapangit? Hindi naman, pero mukha ka lang dehydrated. Genie naman eh. Charot lang. Siyempre maganda ka pa rin. At may kutob ako na mas lalo ka pang gaganda kasi wala na sa buhay mo yung ex mo. Basta, tandaan mo,
Nandito lang kami ng pamilya mo. Lalong-lalo na ako. Kapag malungkot ka, kapag feeling mo magbe-breakdown ka ulit kasi naaalala mo yung loko na yon, tawagan mo lang Akesh. Pupuntahan kita rito sa apartment mo. Tapos, yayayain kitang gumimik. Hindi ka pwedeng magmukmok habang buhay dahil marami pang mas pogi sa ex mong chararat. Papadudot malaki talaga ang pasasalamat ko kay Chini dahil kasama ko siya ng mga panahong nagmo-move on ako kay Alexis. Lagi niyang sinasabi sa akin na huwag kong hayaan na tumigil ang mundo ko dahil lang iniwan ako at niloko. Wala raw sa akin ang problema kundi na sa mga katulad ng ex-boyfriend ko. Kaya nga unti-unti ay bumalik ang kumpiyansa ko sa sarili. Mula nung maghiwalay kami ay wala na akong naging balita pa kay Alexis. Pinutol ko na rin kasi ang ugnayan namin bilang bahagi ng pag-move on ko. At nung sa wakas ay mawala na ako ng pakialam sa kanya ay nasabi ko na lamang sa sarili ko na blessing in disguise ang paghiwalay naming dalawa. Sa kasalukuyan, papadudot ay kasal na ako sa mister ko na nakilala ko dahil kay Chini. Meron na rin kaming isang anak na babae at masayang masaya ako ngayon. Siguro nga ay totoo ang kasabihan na inaalis ng Diyos ang taong hindi karapat-dapat sa atin upang mabigyan ng daan yung taong totoong nakalaan para sa atin. Yun kasi ang nangyari sa amin ng mister ko. Aminin ko na nung naghiwalay kami ni Alexis ay naisip kong magpaka-single na lamang forever. Pero iba pa rin pala kapag si Cupido na ang kumilos at masaya naman ako kasi hindi ko hinayaan ng sarili kong magpaka-bitter habang buhay dahil lang sa hindi magandang naranasan ko at pinagdaanan kay Alexis. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko, naway kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay ni Ann. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan ay isa sa mga pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin. Sila ang mga tao na palagi nandyan sa tabi mo sa hirap man o ginhawa. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng tunay na kaibigan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Ako po si Alicia at matagal na akong tagahanga ng Barangay LS dahil madalas ko po itong napapanood sa Facebook. Tuwing naririnig ko po ang mga kwento ng mga senders ninyo ay tuwang-tuwa po ako kapag naisipan kong magpadala na rin ng sulat sa inyo. Lumaki po ako sa isang masayang pamilya, ngunit nagbago ang lahat nang pumanaw ang papa ko. At nang dahil doon ay mag-isa akong tinaguyod ni mama. At sa awa ng Diyos ay nalagpasan naman namin ang lahat ng mga pagsubok. Pero nang mapansin ni mama na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, pero hindi pa rin tumataas ang sahod niya, dito sa Pilipinas ay naisipan niyang mag-ibang bansa. Lalo na't mag-i-enroll na ako sa college. Sa totoo lang ay natuwa ako nung una dahil ibig sabihin ay magkakaroon ako ng freedom pag nag-college na ako.
Ngunit hindi ko inakala na may iba palang plano si Mama para sa akin. Makalipas ng ilang araw, naghanap si Mama ng kasambahay sa Facebook. Sa simula ay tutol ako sa gustong mangyari ni Mama kasi hindi na ako bata at kaya ko namang mag-isa. Pero sinabi ni Mama na mas mapapanatag ang loob niya kung may kasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Kaya napilitan na lamang akong sundin si Mama, Papa Dudut. Nakita ni Mama si Ate Rosalie sa Facebook sa group ng mga kasambahay na naghahanap ng trabaho. Mabait at masunurin si Ate Rosalie at hindi niya kailanman binigyan ng sakit sa ulo si Mama. Maayos din ang pakikitungo niya sa akin kaya halos wala na akong ginawa sa bahay dahil siya na ang nag-aasikaso ng lahat ng mga gawaing bahay. Nang umalis na si Mama papunta sa airport, kami na lamang ni Ate Rosalie ang naiwan sa bahay. Makalipas nga ang ilang araw, sinamahan niya ako sa pagpapa-enroll sa kolehiyo. Nang mga panahon na yon ay naging pangalawang nanay ko na siya. O di kaya ay parang kapatid ko na si Ate Rosalie at habang tumatagal ay mas lalo akong nagpapasalamat na nandyan palagi si Ate Rosalie para sa akin. Alicia, eto na yung bacon na pinapaluto mo sa akin. Ang bango naman! Thank you, Ate Rosalie! Maliit na bagay? Sige na, maupo ka na. Dito na po kayo. Sabayan niyo na rin po akong kumain. Ayos lang ako. Mauna ka na. Sige po, kayong bahala. Nga pala, excited ka na ba sa paparating na pasukan? Naku po, hindi lang excited, kundi super excited! Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, ang totoo niyan, inggit na inggit nga ako sa'yo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ni minsan, hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. So ang ibig niyong sabihin? Oo, high school lang natapos ko. Salat kasi sa buhay yung mga magulang ko. Kaya eto, kinailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Ako na lang kasi inaasahan ng mama at papa ko eh. Nako Ate Rosalie, wag na po kayong malungkot. Isipin niyo na lang po na hindi natin makikilala ang isa't isa kung nakapagtapos kayo sa pag-aaral, di ba? Kung sa bagay. Alam mo, nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko. Ate naman, anong alaga? Ginawa mo na naman akong bata niyan eh. Magka-college na po ako. Basta. Nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko kasi sobrang bait nyo ng mama mo sa akin. Nako, deserve na deserve niyo po yan kasi ganun rin naman kayo sa amin eh. Eto lang ang sasabihin ko sa'yo Sana makinig ka. Ano po yun? Ipagpaliban mo na muna yung boyfriend na yan, okay? Ate naman eh. Seryoso ako! Marami akong naririnig na kwento na maraming bata ang hindi nakakatapos ng pag-aaral kasi maagang nabubuntis o di kaya nagtatanan. Ibahin niyo po ako kasi wala po sa wishlist ko ang mabuntis. Si ate talaga para na po kayong si mama. Naninigurado lang kasi sigurado ko na akong sisisihin ng mama mo kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Kawawa naman ang mama mo kung sakasakali. Nasa ibang bansa siya nagpapakahirap. Tapos mabubuntis ka lang, 'di ba? Ay nako, ewan ko po sa inyo. Basta ako, hindi na ako makapaghintay sa darating na pasukan. Ay, siya nga pala ate. Thank you ha. Thank you saan? Thank you kasi sinamahan mo ako na mag-enroll noong nakaraan. Ano ka ba? Wala yun. Kung gusto mo sunduin pa kita araw-araw eh. Ay ate, OA ka na Bakit? Ayaw mo ba? Ano ba naman yan? Dito na lang po kayo sa bahay. So kinakahiya mo ko, porket katulong mo lang ako, ganun ba yon? Hindi naman sa ganon. Kung ganon, ba't tayo mo sunduin kita? Tinatanong pa ba yan? Wala na ako sa high school, no? College na po ako at kailangan ko nang maging independent. Naks, magka-college ka lang, may pa-English ka nang nalalaman. Syempre naman! Uy, kung may free time ka, turuan mo naman ako ng mga tinuturo sa college. Nang sa ganun maramdaman ko rin na nakapag-college ako. Don't worry ate, I got
at you! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Alam niyo po, ang dami niyo nang sinasabi. Sabay niyo na nga lang ako kumain dito, gutom lang yan eh. Mauna ka na, busog pa ako. Ay, ang taray! Sure na ba yan? O sige, kayo din, ubusin ko na lang tong bacon na niluto nyo. Bango-bango pa naman, oh. Ay, nagbago na nga pala isip ko. Ang dami niyong arte-ate, kakain ka rin naman pala. Mapilit ka eh. Para sa akin ay parang kapatid o nanay na si Ate Rosalie Papadudut. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay at sobrang saya ko na dumating siya sa buhay ko. Dahil kay Ate Rosalie ay nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Mas lalo pang natuwa si Mama tuwing nagvi-video call kami kasi nakikita niya kung gaano kami kasaya ni Ate Rosalie. Masaya si Mama dahil parang pamilya na rin si Ate Rosalie sa amin at ganon din kami sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot ay sobrang swerte namin dahil pakiramdam ko ay higit pa siya sa isang kasambahay o yaya. Ang totoo po niyan ay hindi ko na gaanong nararamdaman ang puwang na iniwan ni Mama dahil nandyan palagi si Ate Rosalie na laging sumusuporta at kasama ko sa pang-araw-araw. Parang siya na ang pumuno sa puwang na iniwan ni Mama noong mga panahong yon. Siya ang naging kakampi ko, kaibigan at tagapag-alaga sa lahat ng oras. Pero syempre kahit na ganoon ay nami-miss ko pa rin naman si Mama. Halos 3 beses sa isang linggo ay tumatawag at nakikipag-video call siya kay Ate Rosalie at sa akin para kumustahin kami at para malaman kung ano ang nangyayari sa buhay namin. Kaya kahit malayo si Mama ay ramdam pa rin namin ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa amin. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo lamang akong na-excite sa unang araw ko sa klase. Noong high school, hindi ako masyadong napapansin ang mga kaklase ko at wala akong mga kaibigan. Pero ngayon na college na ako ay ramdam ko na pwedeng magbago ang lahat ng yon. Nang dumating ang allowance na pinadala ni Mama, sinamahan ako ni Ate Rosalie sa mall para mamili ng mga bagong gamit para sa eskwela. At dahil mahal na mahal ko si Ate Rosalie, syempre binilhan ko rin siya ng mga bagong damit. Ganon kami ka-close, Papadudut. At makalipas ang ilang linggo, dumating na rin ang pinakahihintay kong araw. Ang first day ko sa college. Sobrang namangha ako sa laki at ganda ng mga classrooms namin. Hindi ko inakala na mas malaki pa ito kumpara sa mga naging classroom ko noong high school. Tahimik lamang ako nung unang araw ko sa college dahil ayokong magpaka-trying hard para lamang makisabay sa iba. Sa halip ay taimtim ko na lamang na ipinagdasal na sana may lumapit sa akin at maging kaibigan ko sa araw na yon. At noong nag-lunch break na kami, parang sinagot na nga ng tadhana ang dasal ko dahil habang kumakain ako ng mag-isa sa cafeteria, may lumapit sa akin at nagpakilala. Si Karen. Hi girl! Ako nga pala si Karen. Ikaw yung kaklase ko sa math, diba? Oo. Hello, Alicia nga pala. Nice to meet you, girl. Nice to meet you too. Halika, sabayan mo na akong kumain. Ay, pasa ko dyan. Diet kasi ako for today's video eh. Anyway, nilapitan kita dito kasi mukha kang mabait at approachable. Thank you. Ikaw din, hindi ka lang maganda. Mukha ka pang cool kid. Aba, syempre naman. Tingnan mo nga tong school na to, ang daming haggard at tsaka. Ay, sorry. Hoy, huwag ka magalit. Hindi ka kasali doon ha. Hindi ikaw yung tinutukoy ko. Ano ka ba? Okay lang. Anyway, pagkatapos mong kumain dyan, may one-time limited offer ako just for you. Ha? Ano naman yun? Open-minded ka ba? Ano ba yan? Hindi kita maintindihan?
O siya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatapatin na kita. Okay? Naghahanap ako ng makakabonding. May bar kasi ako na gusto kong puntahan at naghahanap ako ng kasama. Bar? Ibig mong sabihin umiinom ka na? OMG! Huwag mo sabihin hindi ka pa nakakainom. Parang ganun na nga. De bale, sabi nga nila, there's always a first time to everything. Diba? Pasensya ka na ha, pero mukhang hindi kita masasamahan dyan. Girl naman! Huwag kang killjoy. Samahan mo na ako. Sige na naman Simulat sa pool kasi hindi pa ako nakakainom ng alak. Paano kung may masamang mangyari sa akin? Alicia, tingnan mo ako ng maigi. Matagal na akong umiinom. Mukha bang may masamang nangyari sa akin? Wala naman diba? Tsaka isa pa, sabay naman tayong pupunta dun Hindi kita iiwan, promise. O siya, sige na nga. Magkita na lang tayo pagkatapos ng klase. Ano? Pagkatapos ng klase? Oo, bakit? Huwag kang magpatawa. Haggard at uugod-ugod na tayo kung aantayin pa natin na matapos yung araw na to. So ibig mong sabihin? Oo, pagkatapos mong kumain dyan, aalis na tayo. Naku, pero ayoko mag-cutting classes. Ang OA mo naman. Ngayon lang naman natin gagawin to Maniwala ka sa akin, hindi ka babagsak. Tsaka isa pa, first day of classes ngayon. Puro introduce yourself lang ang maririnig mo ngayong araw na to. Alam mo ikaw, bilib din ako sa tapang mo So, ibig sabihin yan, pumapayag ka na? Ay, oo na. Ay, ayan, sa wakas! Pero ngayon lang natin gagawin to ha. Pangako yan. Pero sandali lang, bukas na ba yung bar na sinasabi mo? Girl, 24 hours yun. Pero yun nga lang, yung sayawan at disco mamayang gabi pa. Pero okay lang yun. At least buong hapon tayo magiinuman at magchichikahan habang hindi pa nagsisimula yung sayawan, diba? Kung sa bagay. Ay nga pala, Alicia. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? May extra ka ba dyan? Ha? Kailangan ko kasi ng pera Sige na naman please. Saan mo naman gagamitin? Bibili ako ng Yossi. Ano? Naninigarilyo ka? Oh, ba't mukhang gulat na gulat ka dyan? Walang basagan ng trip. Sige na naman, kahit barya lang. Hindi pa kasi ako nakakapag-withdraw ng pera Ay, sige na nga. Ay, ayan! Perfect! Excited na ako! Bilisan mo na kumain dyan! Pagkatapos kong kumain sa cafeteria, bumili muna kami ni Karen ng Yossi sa isang convenience store bago kami dumiretso sa bar na sinasabi niya. Sobrang kinabahan ako noon, Papa Dudut, dahil ni minsan ay hindi ko pa nasubukang mag-cutting classes o uminom ng alak. Matagal ko na pong ipinagdarasal kay Lord na sana'y magkaroon ako ng mga tunay na kaibigan at hindi na ako maging loner. Pero hindi ko inakala na ang magiging kaibigan ko ay isang taong mahilig uminom at manigarilyo. Unti-unti niyang naipakilala sa akin ang mga bagay na dati ay hindi ko inaasahan na susubukan ko. Pagdating namin ni Karen sa bar, bumili kami ng 2 bucket ng beer. Nung nagkaroon na ako ng amats, pakiramdam ko ay mas lalo kong nai-enjoy ang lahat. Parang mas nag-relax ako at mas komportable. Kaya naman tuloy-tuloy lamang kami ni Karen sa pag-inom hanggang sa pareho na kaming tuluyang nalasing. Nagsimula na rin kaming sumayaw sa bar ng gabi na yon. Nagsinungaling ako kay Ate Rosalie nung mga panahong yon. Nag-text ako sa kanya at sinabi ko na nasa coffee shop ako. Pero ang totoo niyan, nandun kami ni Karen sa bar, umiinom, sumasayaw at nakikipag-usap sa mga cute boys. Nang umuwi ako sa bahay ng gabing yon ay nakatulog na si Ate Rosalie. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ko at kinabukasan ay nagpanggap akong walang nangyari at mukhang hindi rin naman nagduda si Ate Rosalie sa akin. Akala ko isang gabi lamang yon ang kasiyahan. Pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon, Papa Dudut. Unti-unti ay naging madalas ang pagkakating classes ko para samahan si Karen sa mga gimmick niya. Halos gabi-gabi na kaming sumasayaw
at nalalasing sa bar, Papa Dudut. Unti-unti ay hindi ko na nabibigyan ng sapat na pansin ang pag-aaral ko dahil unti-unti na akong nalulubog sa buhay na puno ng bisyo at mga panandaliang kasiyahan kasama ng bago kong kaibigan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi lang pag-inom ang bisyong natutunan ko, kundi pati na rin ang pagyoyosi at sa puntong ito ay halos bagsak na ang mga subjects ko sa eskwelahan at bihira na akong pumasok. Pero syempre inilihim ko ito kay Mama at kay Ate Rosalie. Akala nila ay nasa school lamang ako buong araw o kaya naman ay gumagawa ng project kasama ang mga kaklase ko. Pero ang totoo ay halos buong araw ako na nasa mga club at mga bar kasama si Karen. Grabe talaga ang impluwensya ni Karen sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko na nadala ako sa lahat ng mga bisyo niya dahil hinahangaan ko siya. Maganda si Karen at palaging may kumpiyansa sa kanyang sarili. Kaya naman habang tumatagal ay napapansin ko na palagi ko na siyang ginagaya. Hindi lang sa mga bisyo niya, kundi pati na rin sa paraan ng kanyang pagsasalita, kilos at pati na rin sa kanyang pananamit. Nagagawa rin ni Karen ang mga gusto niyang gawin dahil parehong nasa abroad ang mga magulang niya. Tulad ko ay pinapadalhan lamang siya ng allowance ng mga magulang niya kaya malaya kaming dalawa na gawin ang mga bagay na gusto namin ng walang nakakaalam, kabilang na dito ang pagyoyosi. Nung una hindi ko talaga nagustuhan ang lasa ng sigarilyo. Ubo ako ng ubo noong mga panahon na yon at pakiramdam ko ay aatakihin ako ng hika. Pero habang tumatagal ay nasanay ako at unti-unti kong nagustuhan ang pagyoyosi. Lalo na kapag may kasamang beer. Halos araw-araw na kaming nagyoyosi ni Karen kaya naging parte na rin po ito ng routine namin. Noong time na yon, inggit na inggit ako kay Karen dahil umuupa siya ng apartment at wala siyang ibang kasama kasi nasa ibang bansa nga ang mga magulang niya. Samantalang ako ay kailangan ko pang mag-ingat at ilihim ang lahat kay Ate Rosalie. Alam ko kasi na kapag nalaman niya na hindi na ako nag-aaral ng maayos at natuto na akong uminom at manigarilyo, panigurado na makakarating po ito kay Mama. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong gumaling sa paglilihim at pagpapanggap kay Ate Rosalie para hindi niya malaman ang katotohanan. May isa pa akong chika. Isplok mo na yan, Day! Alam mo ba, nung nasa high school pa ako, pumasok ako sa classroom na nangangamoy yosi. Totoo ba? Oo! At eto yung exciting na part. Ano? Yung mga kaklase kong lalaki yung pinagbintangan ng teacher. Hala, kawawa naman pala. Paano ba naman kasi? Mukha kasing sanggano yung mga lalaki kong kaklase. Kaya ayun, sila tuloy yung napagbintangan na naninigarilyo. Bruha ka nga talaga ng taon. Grabe, hindi ka na naawa. Anyway, change topic na nga lang. So, totoo ba yung sinabi mo na may chimay ka sa bahay nyo? Ang lakas mo maka 12 years old girl ha. Grabe ka naman. Gusto kasi ni Mama na may makasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Yun lang yun. Whatever, wala ka pa rin independence. Pero at least may nag-aasikaso ng mga gawaing bahay, di ba? Kahit na. Sabihin mo nga sa akin, malaya ka bang nakakapagyosi sa bahay nyo? Hindi. Mismo, kasi may chimay ka. Tingnan mo ko, malaya ako nagagawa ang lahat ng gusto kong gawin kasi mag-isa lang ako. Kahit ubusin ko pa yung isang kahan ng sigarilyo sa kwarto ko, walang makakapansin at walang magagalit kasi may freedom ako. Oo na, nagyayabang ka na naman. Eh di ikaw na yung may freedom. Ay naku girl, kung ako sa'yo, kausapin mo yung mama mo na paalisin na yung si... Sino ulit yun? Si Ate Rosalie. Oh yun, si Chimay.
Ay hala, teka lang. Oh, ba't mukhang hindi ka mapakali dyan? Kailangan kong tawagan si Ate Rosalie. Baka magtaka mamaya yun kung bakit hindi pa ako nakakauwi. Ano ba naman yan? Nakakaloka. Shh, eto na. Alicia, gabing-gabi na. Hindi ka pa ba uuwi? Ate, pasensya na ha. Pero may kailangan pa kasi akong tapusin na project eh. Oy, napapansin ko na napapadalas na yung project na yan ha. Sigurado ka bang yan ang inaasikaso mo? Baka mamaya kung saan-saan ka na nagpupunta ha? Akin na. Ha? Bakit? Ako na bahala dyan. Ibigay mo na lang sa akin yung cellphone. Ako nakakausap dyan. Sige na nga. Oh, eto. Hello po? Sino to? Si Karen po to, kaklase ni Alicia. Kayo po ba si Ate Rosalie? Oo, bakit? Naku, Ate Rosalie, pasensya na po kayo Pero nasa coffee shop po kasi kami ni Alicia eh. May tinatapos lang kami na project. Ganun ba? Gusto niyo ba sunduin ko na lang kayo dyan sa coffee shop? Ay, naku po, wag na. Nakakahiya naman. Wag po kayo mag-alala. Uuwi na rin po kami mamaya. Sige, basta mag-ingat kayo. Okay po, bye! Hala? Ang bilis mo naman napaniwala si Ate Rosalie. Ako pa ba? Ang dami kasing sinasabi ng chimay mo eh. Panira ng trip. Kaya ayan, ginawan ko na ng paraan. So ano, hindi ka man lang ba magta-thank you sa akin? Salamat. OMG, ayan na! Magsisimula na yung sayawan! Wait lang girl. Bago tayo sumayaw, yosi naman muna tayo sa labas Sige na nga! Dala mo ba yung lighter mo? Ay wala, pero may posporo ako. Halika na nga! Nang mga panahong yon ay sobrang na-enjoy ko talaga ang pagkakaibigan namin ni Karen. Noong high school pa lamang ako, Papa Dudut, nilalayuan ako ng mga tao at halos walang nakikipag-usap sa akin, pero nang makilala ko si Karen, pakiramdam ko po ay nagbago ang lahat. Para na rin ako naging cool kid. Ramdam ko na may kasama na ako at may taong tumatanggap sa akin. Pero Papa Dudut, natapos din ang masasayang araw na yon dahil halos binagsak ko na lahat ng subjects ko sa school. Alam kong kapag nalaman ito ni Mama at ni Ate Rosalie ay tiyak na maghahalo ang balat sa tinalupan. Kaya agad akong lumapit kay Karen para maghanap ng karamay. At hindi na rin ako nagulat nang malaman ko na ganon din ang sitwasyon ni Karen sa eskwelahan. Puro bagsak din ang grades niya at wala itong naipasa na subject. Pero ang kinagulat ko lang talaga ay mukhang hindi man lang nabahala si Karen sa dami ng subjects na ibinagsak niya. Dito na niya inamin na may kakilala siyang marunong mag-photoshop ng school records. Ngunit may kapalit na malaking halaga. Agad ako nagpatulong sa kakilala niya at nagawa rin itong i-photoshop ang mga grades ko. Ipinakita ko ang peking school records kina Mama at Ate Rosalie at sobrang natuwa sila sa akin. Pero ang hindi nila alam, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan lamang. Aaminin ko, Papa Dudut, na sobrang nakonsensya ako noon, lalo na nang magpadala si Mama ng pera para sa enrollment ko sa paparating na second semester. Ang hindi niya alam ay magiging irregular student na ako dahil uulitin ko ang lahat ng subjects na nabagsak ko noong first semester. Habang tumatagal ay mas lalo lamang akong na-stress sa mga pinagdadaanan ko, kaya nagsimula akong magyosi sa kwarto ko para maibsan ang kaba ko kahit papaano. At para naman matakpan ang amoy ng sigarilyo, bumili ako ng iba't ibang pabango, perfume, air freshener at scented candle. At para hindi maamoy ni Ate Rosalie ang usok ay tinatakpan ko pa ang ilalim ng pintuan ng kumot para hindi lumabas ang amoy, Papa Dudut. Alicia! Lumabas ka na dyan! Kumain ka na! Sige po, sandali lang! Yun.
tusok. Masama na pinaghihintay yung grasya. Halika na! Andyan na po! Pambihira ka talagang bata ka. Ba't ang tagal mo lumabas ng kwarto, ha? Pasensya na po. May pinapanood lang kasi akong teleserye. Kumain ka na dyan. Pinagluto kita ng adobo. Salamat. Sige, dyan ka na muna. Maglilinis na muna ako. Alicia! Ay, Ate Rosalie naman! Kung makasigaw ka, alam mo na sunugan. Bakit ba? Ano ba kasi yon? Bakit may mga upos ng yosi sa basurahan mo, ha? Patay! At kailan ka pa natutong manigarilyo, ha? Ano? Magsasalita ka o isusumbong kita sa mama mo? Ate! Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, sana naman wag makarating to kay mama. Oh, inaamin ko na. Nagyosi ako. Ano ka ba naman, Alicia? Hindi mo ba alam na yung mga ganitong klaseng bisyo, dadalin mo yan hanggang sa pagtanda mo? Maniwala ka sa akin, ikakapahamak mo lang yung pagyoyosi mo kung ipagpapatuloy mo yan. Oo na, promise. Hindi ko na po talaga uulitin. Sigurado na ba yan? Oo, pangako. O siya, sige. Sige na, kumain ka na doon. Mamaya na lang ako kakain. Dito na muna ako. Sige na po. Ay, kung ganun ako na lang muna lalabas ng kwarto mo. Kailangan ko na malamig na tubig. Bigla ako na high blood sa'yo. Ay, naku, paano ba to? Nasaan na ba yung cellphone ko? Ito. Girl, kumusta ka na? Anong ganap? Karen, may problema ako. Kumalma ka nga muna. Ano ba kasi yun, ha? Alam na ni Ate Rosalie na nagyosi ako. Ang tanga mo naman, girl. Paano naman niya nalaman, Aber? Hindi ko naman kasi akalain na halungkatin niya yung basurahan ko dito sa loob ng kwarto eh. Yan ang problema sa mga chimay na yan, eh. Masyadong pakialamera. Naku, yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo, eh. Mamaya mo na nga ako sermonan. Hindi ka nakakatulong eh. Teka nga lang, ba't mo ba kasi ako tinawagan, ha? Ano naman kinalaman ko kung nahuli ka ng chimay mo? Ewan, hindi ko na alam. Basta natataranta ako. Ano ba kasi talaga ang problema mo, ha? Sinabi ba niya na magsusumbong siya sa mama mo? Ayun na nga, mukhang wala naman siyang balak na magsumbong. Pero, ewan ko ba, hindi pa rin ako mapakali eh. Kasi, sigurado ako na anytime pwede niya akong isumbong kay mama. Hello? Andiyan ka pa ba? Oo! Malahimik ka nga muna. Nag-iisip na nga ako. O ano, may naisip ka na ba? Shucks! May naisip na ako. Alicia girl, eto makinig ka. Eto ang gagawin mo. Kunin mo yung cellphone ng Shimay nyo at ilublub mo sa tubig para hindi niya mahalata na may sumira ng cellphone niya. Nang sa ganon, hindi na rin siya makakapagsumbong sa mama mo. Ayoko nga! Girl, pag nagsumbong yan sa mama mo, ikaw ang madedehado dito. Sige ka, ikaw rin. Pero kailangan ko ba talagang sirain yung cellphone niya? Ang dami mo namang arte. O siya, eto na, mag-iisip pa ako. Karen, paano kaya kung pakiusapan ko na lang si mama na paalisin si Ate Rosalie? Wow ha, sobrang original ng plano mo. Parang narinig ko na yung dati pa. Teka lang, saan ko nga ba huling narinig yan? Ay oo nga pala, sa akin nga pala mismo galing yung suggestion na yun, no? Kaloka ka. Girl, dati ko pa sinasabi sa'yo na masasakal at mawawalan ka lang ng freedom kung kasama mo sa iisang bahay ang chimay nyo. Pero sigurado kung hindi paalisin ni mama si Ate Rosalie ng ganun-ganun na lang. Wait, alam ko na. Ano? Kailangan nating siraan yung chimay mo para yung mama mo na mismo magpaalis sa kanya. Kailangan pa talaga natin siyang siraan? Alam mo ikaw, ang dami mong arte. Oo, eto, makinig ka. Pagmumukain nating magnanakaw yung chimay mo para mawala ng tiwala yung mama mo sa kanya. Pero Karen… Naaalibad para na ako sa'yo. So ano, gagawin mo ba o hintayin na lang natin na isuplong ka ng Rosalie na yun sa mama mo? Sige na nga! Okay, ganito, makinig ka. May naisip si Karen na plano kung paano namin mapapatanggal sa trabaho si Ate Rosalie.
Sabi niya ay dapat naming pagmukaing magnanakaw si Ate Rosalie para kusa na siyang sisitahin ni Mama. At para mangyari yon ay kailangan daw ilagay ko ang mga importanteng gamit ko tulad ng laptop at wallet sa bag ni Ate Rosalie. At kailangan ko raw itong i-video para maipakita kay Mama. Naniniwala si Karen na magiging epektibo ang plano dahil hindi pa nag-iisang taon mula nang mamasukan si Ate Rosalie sa amin. At tiyak daw na masisira ang tiwala ni Mama sa kanya. Hindi ako sumang-ayon sa suggestion ni Karen kasi alam kong naghahanap buhay lamang si Ate Rosalie. Oo, may mga nagawa akong kalokohan at kabalastugan pero hindi ako masamang tao at hindi ko kayang gawin yon. At hindi ko kayang sirain ang hanap buhay ng iba. Kaya sinabi ko kay Karen na hindi ko na itutuloy ang plano namin. Lumipas sa mga araw at mukhang naging okay na naman ang lahat. Hindi na nagsumbong si Ate Rosalie tungkol sa pagyoyosi ko pero patuloy pa rin kami ni Karen sa pagkakating classes at pagpunta sa mga bar at club. Nang mga panahong yon ay gusto ko na talagang magbago pero hindi ko talaga kayang tanggihan si Karen kapag niyayaya niya akong uminom at magyosi kasi nai-enjoy ko naman siyang kasama. At isa pa ang hirap aminin kina Ate Rosalie at Mama na nabagsak ko lahat ng subjects ko noong first semester. Kaya naging irregular student na ako sa second semester. Kaya tuwing naiisip ko yon ay napapayosi at napapainom na lamang ako para makalimutan ko ang mga problema ko. Hindi ko talaga napapansin na unti-unti kong sinisira ang sarili ko ng mga panahong yon. At habang tumatagal, mas lalong dumarami ang tukso sa akin para gumawa ng masama. Lalo na noong nahuli ako ni Ate Rosalie na nagyoyosi sa kwarto. Nang araw na yon ay nagbanta siya na isusumbong na niya ako kay Mama. At dito na talaga ako kinabahan, Papa Dudut. Para na akong masusuka sa nerbiyos ng mga panahon na yon at doon ko na napagtanto na gusto ko talagang isalba ang sarili ko. Kailangan ko nang kumilos sa lalong madaling panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagawa ko ang isang bagay na hindi ko akalain na magagawa ko. Palihim kong nilagay ang mga gadgets at wallet ko sa maleta ni Ate Rosalie. Nang nagkausap na si Ate Rosalie at si Mama, binaligtad ko ang kwento. Sinabi ko kay Mama na sinisiraan lamang ako ni Ate Rosalie at matagal na niya akong ninanakawan. Ipinakita ko kay Mama ang maleta ni Ate Rosalie at doon nakita ni Mama ang mga gadgets at wallet na ako lang din mismo ang naglagay. Mariin namang itinanggi ni Ate Rosalie na may kinalaman siya sa pagkuha ng mga gamit ko. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mama. Nang matapos ang video call, namumula sa kakaiyak si Ate Rosalie at hindi na niya ako nagawang kausapin. Mas pinaniwalaan ako ni Mama dahil ilang buwan pa lamang ang nakakalipas simula nang namasukan si Ate Rosalie sa amin. Kaya mas naging kapanipaniwala ang kwento ko tungkol sa pagnanakaw niya. Ginawa ko po ang lahat ng yon dahil ayokong masira ang relasyon ko kay Mama. Aaminin ko na sobrang bigat sa puso ko at sobrang nakokonsensya ako sa ginawa ko na pagmukhaing magnanakaw si Ate Rosalie. Pero pakiramdam ko ng mga panahong yon ay wala na akong ibang choice. Mahal ko po si Ate Rosalie pero mas pinili kong iligtas ang sarili ko para hindi ako masira kay Mama, Papa Dudut. Ate Rosalie? Alicia! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Ate... Huwag mo akong maate-ate!
Kasi kung ate ang tingin mo sa akin, hindi mo magagawa yung ginawa mo sa akin. Pinagkatiwalaan kita, Alicia. Parang pamilya na yung tingin ko sa'yo, pero hindi ko akalain na yung taong tinuring kong pamilya, siya rin pala yung tatraitor sa akin. Ate, I'm sorry. Pero wala na akong choice eh. Anong ibig mo sabihin na wala kang choice, ha? Nagbabalak ka kasing sabihin kay mama yung tungkol sa pag-iyosi ko. At kung hindi ko ginawa yung ginawa ko sa'yo, malamang ako yung masisira kay mama. Kaya mas ginusto mo na ako yung masira sa mama mo, ganun ba yon? Alicia, alam mo kung gaano kami kasalat sa buhay. Ako na lang ang inaasahan ng mga magulang ko. Ngayong sinisanti na ako ng mama mo, hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung pera para sa pampaopera ng papa ko. Pampaopera? Anong ibig niyong sabihin? May katarata yung papa ko, Alicia. At pinag-iipunan ko na yung pampaopera niya kasi pwede niya tong ikabulag. Pero ngayon na wala na akong trabaho. Hindi ko na alam kung may pag-asa pa na makakita ng maayos yung papa ko. Hala ate, I'm sorry. Hindi ko alam. Pues ngayong alam mo na. Babawiin mo na ba sa mama mo lahat ng mga kasinungaling pinagsasabi mo tungkol sa akin? Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. At huwag kang mag-alala kasi matutupad na yung hiling mo. Aalis na ako dito sa Makalawa. Hinihintay ko na lang yung huling sahod ko at yung kasambahay na tinawagan ng mama mo para pumalit sa akin. Ate, sorry talaga. Bakit? Magagamot ba ng sorry mo yung papa ko? Hindi naman, di ba? Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo pero napagbibintangan ka sa isang bagay na hindi mo namang ginawa? Sige na, Alicia, umalis ka na bago ko tuluyang makalimutan na may pinagsamahan tayo. Pero ate… Sige na! Umalis ka na! Nasaan ba si Karen ngayon? Kailangan ko siya. Girl, kumusta ka na? Nagawa ko na yung gusto mong mangyari. Ay, sandali lang naman. Kung makapagsalita ka, bakit parang kasalanan ko? At teka lang, hindi kita maintindihan, girl. Ano ba kasing tinutukoy mo, ha? Pinagmukha akong magnanakaw si Ate Rosalie. May papalit na sa kanya sa Makalawa. Ano ba naman yan? Napalayas na nga natin yung chimay mo pero may asungot na naman na papalit. Pero di bali na lang. At least, hindi na malalaman ng mama mo na nagyoyosi ka, diba? Kung sa bagay… Teka lang, girl. Diba sabi mo, nawalan na ng tiwala yung mama mo dyan sa chimay nyo? Oo, bakit? Eh kung ganon, bakit hindi pa yung pinapalayas na mama mo? Ewan ko. Ayaw niya siguro na naiiwan ako mag-isa dito sa bahay. Sobrang sweet naman pala ng mother dear mo, pero no offense ha, ako nasasakal para sa'yo. Kawawa ka naman pala, girl. Huwag na nga natin pag-usapan to. Relax ka lang. Ito naman masyadong high blood. Pasensya ka na ha. Naiinis lang kasi ako sa sarili ko eh. Hindi ko kasi lubos akalain na magagawa ko pala yung mga bagay na ginawa ko. Pero ginawa mo na at wala ka na magagawa dun. Ganito na lang. Gusto mo bang mag-celebrate mamaya? Ha? Celebrate? Oo! Magse-celebrate tayo kasi sa wakas, na-force evict na yung chimay nyo. Saan mo gustong gumimik? Sagot kita. At sagot ko na rin yung Yossi. Wala ako sa mood. Eto naman. Gusto mo bang pumunta ako dyan? Dala na lang kita ng beer. At syempre, hindi mawawala ang Yossi. Tigi-isa tayo ng kaha. Gusto mo? Hoy, wag ka magkakamali na pumunta dito ha. Hindi pa nakakaalis si Ate Rosalie. Baka mamaya mabuking pa tayo niyan. Ipapahamak mo pa ako kung sakasakali. Ewan ko sa'yo, girl. Basta, tawagan mo na lang ako kung ready ka na ulit pumarty, okay? Kita-kits na lang sa school sa Monday. O siya, sige na. Bye! Lugmok talaga ako noon, Papa Dudut. Parang unti-unti na akong kinakain ng konsensya ko sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Kaya naisipan kong pumunta sa malapit na sari-sari store para bumili ng isang kahan ng Yossi at 3 litro ng beer. Umuwi ako kaagad at ininom ko ng mag-isa yung 3 litro ng beer sa kwarto ko habang naninigarilyo.
Umasa ako na kahit papaano ay maiibsan ang bigat na nararamdaman ko. Pero sa halip na gumaan ay mas lalo lamang akong nalugmok at mas lalo lamang akong nakonsensya sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako masamang tao at hindi ko kayang manira ng ibang tao. Habang umiiyak si Ate Rosalie sa kabilang kwarto, hindi ko mapaniwalaan na dahil lang sa kagustuhan kong magkaroon ng matalik na kaibigan at maging cool kid ay nasira ko ang tiwala at pagmamahal ng isang tao na nagmamalasakit sa akin. Nagsimula akong uminom at nanigarilyo sa kwarto ko ng walang tigil. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sinuot ko na lang rin yung headphones ko habang pinapalakasan ko ang tunog ng music. Nang maubos ko na ang 3 litro ng beer, nakatulog ako sa kama habang patuloy na tumutugtog yung headphones ko. Pero nagising akong bigla nang maramdaman ko na umiinit ang paligid ko. Akala ko nung una ay nananaginip lamang ako hanggang sa napansin kong pinagpapawisan ako. Doon ko na nga na-realize na hindi ko pala napapatay ng maayos yung huling sigarilyo na sinindihan ko. At dahil po dito ay nasunog ang trash bag sa basurahan at natupok ng apoy yung kortina ng kwarto ko. Nagpanik talaga ako noon, Papa Dudut. Sobra kasing bilis ng mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kaya kinuha ko yung cellphone ko at mabilis na lumabas ng kwarto habang nakatingin ako sa apoy na unti-unting kumakalat sa kortina ng kwarto ko. Hindi ko po maipaliwanag yung takot at kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Biglang nag-freeze yung katawan ko habang tinitignan yung apoy na unti-unting kinakain yung kortina sa kwarto ko. Bigla namang lumabas si Ate Rosalie mula sa kanyang kwarto at kitang-kita sa mukha niya yung pagkabigla at pagkataranta noong makita niya ang apoy sa kwarto ko. Mabilis po na kumilos si Ate Rosalie at pumunta sa CR para kumuha ng balde ng tubig at sinimulang patayin ang apoy na unti-unti nang lumalawak. Diyos ko, salamat po. Buti na lang naapula na yung apoy. Alicia, ayos ka lang? Mabuti na lang naagapan natin agad yung apoy. At mabuti na lang talaga walang masamang nangyari sa'yo. Hoy Alicia, magsalita ka nga. Namumutla ka na. Ano, ayos ka lang ba? Ate Rosalie! I'm sorry! Tama na yan. Hindi mo deserve yung ginawa ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, ligtas ka. Ate, mapapatawad mo pa ba ako? Ang totoo niyan, hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko sa ginawa mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun na kinamumuhian na kita. Siyempre ayoko namang may masamang mangyari sa'yo. Ate, I'm sorry. Pangako ko, itatama ko na lahat ng pagkakamali ko. Sasabihin ko na kay Mama yung totoo na wala kang kasalanan. Na pakanako lang ang lahat-lahat ng ito. Talaga ba? Gagawin mo yon para sa akin? Ate Rosalie, niligtas mo yung buhay ko. At kung hindi dahil sa'yo, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ate Rosalie, pwede ba kitang mayakap? Halika dito. Oo naman. Ate, sorry talaga. Patawarin mo ako, please. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Nga pala, kailangan kong sabihin sa mama mo tong nangyari sa kwarto mo.
Diyan ka lang ha. Kukunin ko lang yung cellphone sa kwarto. Girl, ano ba? Hello? Karen? Asan ka ngayon? Tinatanong pa ba yan? Siyempre nandito ako sa palagi nating tinatambayan. So ano, nagbago na ba isip mo? Halika, join ka! Karen, kailangan ko ng kaibigan ngayon. Asus, ang drama-drama mo naman. O bakit? Hindi ka pa ba nakaka-get over dun sa ginawa mo sa chimay mo? Kalimutan mo na nga yun. Mag-move on ka na. Nasunog kasi yung kwarto ko. Karen, kala ko talaga mamamatay na ako. Teka lang. OMG, paano naman nangyari yan? Hindi ko napansin na hindi ko pa pala napapatay ng maayos yung yosi ko. At dahil lasing na lasing ako, hindi ko rin namalayan na nasusunog na pala yung garbage bag. Teka lang, uminom ka lang hindi ako kasama? Ano ba naman yan, Karen? Parang awa mo na, puntahan mo na lang ako dito, please! Girl, I'm sorry, pero ang daming cute boys dito sa bar. Sayang at wala ka eh. Karen, ano ba? Utang na loob naman, makinig ka naman muna sa akin! Hoy, ang kapal ng mukha mo para sigawan ako ah. Ano ba problema mo ha? Ang problema ko, hindi ka marunong makinig! Ang kitid-kitid ng utak mo! Ako? Makitid ang utak? Bakit? Kaninong kwarto bang nasunog dahil sa sarili niyang katangahan? Hindi ba't kwarto mo? Talaga ba, Karen? Ngayon mo ba talaga ako pagsasalitaan ng ganyan? Bad trip ka eh. Kita nagsasayo yung tao dito. Panira ka ng amats. Alam mo, kung kaharap lang kita ngayon, malamang kanina pa kita nasampal! At kung kaharap lang kita dito ngayon, malamang kanina pa kita sinabunutan. Huwag mo ako susubukan, Alicia. Ang kapal ng mukha mo para sigaw-sigawan ako. Hoy, FYI lang ha, hindi mo ako chimay. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Wala ka na ba talaga natitirang awa? Awa? Paano ko maaawa sa'yo? Tatanga-tanga ka. At isa pa, kasalanan mo rin naman yung nangyari sa'yo kaya manigas ka dyan. Sa susunod na makita kita, maganda ka kasi susunugin kita ng buhay. Ay girl, wag kang ganyan. Pasok sa death threat yung mga pinagsasabi mo sa akin. Baka kasuhan kita, sige ka. Talaga ba? Paano kaya kung sabihin ko sa school yung ginagawa mong pamimeki ng records? Sigurado ako ma-expel ka at makakarating sa mga magulang mo yung kabulastugang ginagawa mo. Kung makapagsalita ka, akala mo naman ang linis-linis mo. Nakinabang ka rin naman dun ah. Hindi mo na pwedeng gamitin yan laban sa akin kasi simula sa araw na to, itatama ko na lahat ng mga pagkakamali ko. Mga pagkakamaling nagawa ko nang dahil na rin sa mga panunulsol mo sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan ka na nga. Wala kang kwentang kaibigan! Pagkatapos noon, Papa Dudut, na-realize ko talaga kung gaano kaikli ang buhay at hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. Kaya naman minabuti kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Nang sinabi ni Ate Rosalie kay Mama na nasunog ang kwarto ko ay sobrang nagulat si Mama. Pero nagpapasalamat siya dahil pareho kaming ligtas ni Ate Rosalie. Sa mga oras na yon ay inamin ko na rin kay Mama ang lahat, yung pag-inom ko ng alak, yung pamimeke ko sa school records, pati na rin yung pagyoyosi ko. At yun po ang naging dahilan ng sunog sa kwarto ko. Inamin ko rin kay Mama na sinet up ko lamang si Ate Rosalie para siraan siya. Galit na galit si Mama ng mga oras na yon. At kitang-kita ko kung gaano siya na-stress sa mga inamin ko. Nakonsensya ako sa mga nagawa ko pero sa wakas, hindi ko na kailangang pang magtago o maglihim. Sa puntong yon ng buhay ko ay masasabi ko na may kalayaan ako. Kalayaang nagsimula dahil sa pag-amin ko sa katotohanan. Tinapos ko na rin po ang pagkakaibigan namin ni Karen pagkatapos ng huli naming pag-uusap. Wala na po akong naging balita sa kanya dahil pinalipat na ako ng school ni Mama at mula noon ay nawala na siya ng tiwala sa akin kaya mahigpit na niya akong pinababantayan kay Ate Rosalie. Pero kahit na ganun pa man ay masaya ako dahil magkasama pa rin kami ni Ate Rosalie hanggang ngayon.
Nasa college pa rin po ako at kumukuha ng kursong education. Sa awa ng Diyos ay naipapasa ko ang lahat ng subjects ko at hindi na ako bumalik pa sa buhay na puno ng bisyo at kasinungalingan. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko at sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito dahil sigurado akong pareho kaming matutuwa ni Ate Rosalie na marinig namin ang aming kwento sa radyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alicia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.